Hi guys! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Brawl Hero. So yung video na to is para sa mga baguhan at hindi pa alam kung paano laruin ang Brawl. Una, pag-uusapan natin yung HP. Saan nakukuha ang HP? Ang HP ay nakabase yan sa mga equipment. Tingnan nyo sa skills ninyo kung marami na ba kayong collection na equipment. Ang bawat fragments ay may kanya-kanyang function yan, yung sa plus HP at saka yung plus attack. Saan makakuha ng fragments? A. Pwede kayong bumili ng fragments gamit ang family coins ninyo. Kapag bumili kayo, random lang po yung binibigay dyan. Maaring na-unlock nyo na lahat yung bibigay sa inyo. Minsan pa ulit-ulit lang din yung binibigay sa inyo. So random lang yung binibigay ng system. B. Yung sa weekly task. Makikita niyo po dyan, merong 3 treasure box. Kapag nagawa niyo na yung required na liveliness, pwede niyo pong i-click yan, or kapag makita niyo nag-highlight na yung box, i-claim niyo yan. Sa unang box merong green fragments, 6 cents, at saka yung 300 family coins. Sa ikalawa naman, blue fragments, 600 family coins, at 6 cents. Sa pangatlo, merong 10 purple fragments, 6 cents, at 900 family coins. So, yung family coins niyan, pwede nyong gamitin sa pag-upgrade ng skills or sa pagbili ng fragments. So, paano nyo mabubuksan yan? Dapat gumawa kayo ng family task araw-araw. Kasi, dyan sa family task nang gagaling ang liveliness na required. Hindi po yan galing sa trade liveliness natin. C. Harvest. Random lang din, hindi yan every harvest nagbibigay ng fragments. May nakakuha kayong green, blue, purple, at saka yellow fragments dyan sa harvest. D is yung recharge. Not suggested. Kasi nakakabutas ng bulsa to talaga. So bago ko nabuksan lahat ng fragments ay inabot ko yung VIP 8. So imagine nyo kung magkano yung nag-astos dyan. Malaki. So, nabuksan ko lahat ng yellow fragments dyan, tapos dinagdagan nila ng panibagong yellow fragments recently lang. So, nasa inyo kung gustuhin nyo talaga, pero ngayon pa lang, sasabihin ko sa inyo na yung igagastos nyo para dyan sa fragments ay isi-savings nyo na lang directly. Kasi hindi nyo talaga siya mababawi. Dati, meron pa siyang source kung saan tayo makakuha ng ibang fragments. Kapag nanalo tayo sa PK, nagkakaroon tayo ng fragments. Kaso tinanggal nila yan nung pinalitan nila yung PK na Swift Arrow. So, tinanggal nila. Kasi that time kasi maraming nagrereklamo na ang daming import na naglalaro sa mga families. So, unfair naman din talaga yun sa kanila. Kasi yung mga matataas na yung HP dahil malapit na nila ma-unlock yung mga fragments, nag-i-import sila para manalo sa PK at makasalo ng or makakuha ng fragments para makomplete nila yung fragments nila. So, tinanggal ang system. Number 2 ay yung butler. Ang butler, kapag may CP kang kasama, lalabas lang po yung butler ninyo kapag nasa ibaba yung base ninyo. Hindi all the time na maglalaro ka, lalabas yung butler. Phoenix, kapag kasama mo yung kasipi mo maglaro, tapos shotgun yung gamit mo, merong option dyan na Phoenix every 10 seconds yata, nakalimutan ko kasi hindi pa kami masyadong nagkaroon ng Phoenix. Laging nasa taas yung base namin. Kapag arrow naman yung gamit mo, ang bonus mo ay yung multi-arrow. Parang sa isang tira mo yata, 5 arrows yata eh. So, every 10 seconds lang din or 9 seconds. Hindi ako sure sa kung ilang segundo. Nakalimutan ko kasi medyo matagal na din eh. Pangatlo ay yung skill books. I-open nyo yung chest. Lumapit lang naman kayo sa chest eh. Tapos automatic naman yan papana. Depende sa gamit nyo. Kung shotgun, hindi automatic babaril. Tapos, automatic din yan lalapit sa inyo yung skill books kapag nabuksan. Depende kung sino yung mas malapit, pwede ding agawin ng iba kung mas malapit sila. Siyempre, kapag bubuksan mo yung skill books, dapat malapit ka sa chest, di ba? Para wala mga kaagaw na.
Kasi kung bubuksan mo, nandito ka tapos nandun pa yung chest, syempre, kaya pa naman ng arrow mo yun yung range. Kung sino yung mas malapit doon sa chest, siya yung makakaagaw. So, wag mong babarilin yung chest kung malayo ka pa. So, kunin yung skill books para may baon tayo sa laban. So, ano-ano ang mga skills? Hindi ko sure kung maalala ko lahat, pero based lang sa maalala ko, meron siyang poison. Speaking of poison, syempre, malalason yung isa sa kalaban nyo. Kasi 5 yung kalaban, di ba? Confusion. So, makakonfuse yung isa din sa kalaban mo. Imbes na pupunta siya sa kanan, mapupunta siya sa kaliwa. So, kapag nangyari yan sa inyo, gusto mong mag-front, yung back yung ipipress mo para uurong siya. Kasi confused na siya, di ba? Pero, papuntang forward talaga siya. No, opposite key yung pipindutin niyo kapag na-confuse kayo. Petrochemical, ito yung magiging ma-stuck ka sa bato, sa gitna ng bato, hindi ka makagalaw ng ilang segundo din. So, ito yung pinakaayaw ko. Kasi mabilis ka talagang mamatay kapag malapit ka sa kalaban kasi hindi ka nga makakagalaw eh. Umbrella shots. Yan yung pag nakuha mo to, dapat gagamitin mo na tong umbrella shots kapag malapit yung kalaban. No? Kasi wag mong gagamitin yan kapag nasa base pa yung kalaban tapos nasa balon ka, masyadong malayo pa yan. So, dapat medyo short range para sure na matatamaan. Ito yung parang rocket, pero umbrella shots ang tawag dyan. Merong isa yung parang, nakalimutan ko yung tawag, anong pangalan, pero boomerang kasi ang tawag ko dyan. Yung parang circle na parang may driving sign. Hindi ko sure. Parang ganito. So, ipapakita ko na lang sa inyo kung ano yon. Pero boomerang ang tawag ko dyan. Kapag hinagis mo yan, make sure na walang ka-family member or wala ka sa loob ng balon. Dapat yung nasa loob ng balon lang ay yung mga kalaban para mahilo sila. Kasunod ay yung shield. So, kung may shield ka, pwede kang sumugod kasi nga may shield ka eh. Pero kapag nawala na yung shield mo, ay umatras-atras ka ng kaunti kapag medyo marami yung kalaban. Increase blood. So, yung increase blood, huwag mong kukunin kung full pa yung HP mo. Sabihan mo yung kasama mo na low HP na kunin yung blood. Pero make sure na walang kalaban sa paligid kasi kukunin yan ng kalaban, edi sayang yun. So, kung malayo pa yung low HP, tapos merong malapit na kalaban sa'yo, kunin mo na lang yun. Yung increased blood. No, kaysa kalaban mapunta. Accelerate. Ito yung sobrang bilis mo maglakad. Super speed. So, pwede kang tumakbo-takbo, pwede kang mag-loot sa mga treasure box ng mga kalaban. Kasi nga mabilis ka eh. Double shots, ito yung double arrow or double fire. 2 beses magbarel, ganon. Or 2 arrow sa isang pana mo. Decelerate naman, ito naman yung pababagalin yung isa sa kalaban nyo. Siyempre, nakakainis kapag ikaw yung na-decelerate, diba? Kasi ang bagal mo maglakad. Combo shots, ito din yung parang machine gun, kumbaga. Yung sa arrow is double arrow din. Depende kasi ito sa gamit mo, kung arrow or yung shotgun. Doon naman sa sword, hindi ko siya masyado sinasuggest kasi wala kang damage kapag hindi ka lumapit. Hindi kagaya sa shotgun at sa pana na kahit long range, pwede kang bumaril. Yung sword, kailangan mo talagang lumapit. Okay, so next topic is number 4, yung balloon. Yung goal natin dito, yung balloon ay dapat madala natin sa ating base. So, make sure na alam natin kung saan banda yung base natin. Baka naman hihilain natin yung balon doon sa base ng kalaban. So, syempre sila yung panalo dyan. 100k ang points dyan sa balon. So, paano nyo dalhin? Tumayo lang kayo sa loob ng balon. Kapag may kalaban na lumapit, automatic naman papana kayo eh. So, importante na sama-sama kayo sa balon para kung mamatay yung isa, meron pang hihila while nagre-respawn pa yung kasama ninyo. Dapat maging handa kasi haharangin kayo ng kalaban. Kasi yung goal ng kalaban is hindi nyo madala sa base yung balon bago matapos ang countdown.
para yung score nyo ay by kill na lang. So, mababa lang yung hahabulin nila. So, kung wala sa inyo, pareho ang nakapagdala ng balon sa kanya-kanyang base, ang basihan na lang po doon ay yung sa per kill na score. So, kung sino yung mataas, edi yun yung panalo. Kung nagbagsak yung kalaban, kahit panalo kayo sa lahat ng round, tapos mas malaki yung binagsak ng kalaban, panalo pa din yung kalaban. Number 5 ay yung gifting. So, yung gifting is part talaga yan sa laro. So, wag na tayong magreklamo na malakas magbagsak. Hindi naman kayo talaga talo doon Yung malakas magbagsak, hindi naman talaga sukatan na panalo sila. Alam niyo kung bakit? Hindi naman nakakabawi mga yan. Kasi panay RC lang yan. Yung bulsa nila yung natatalo dyan. No. Panalo sa PK pero sa totoo ang loob niyan is talo talaga yan. So wag sasamang loob kapag nagbagsak yung kalaban. No. Maging masaya pa din. Ang importante, nag-enjoy sa laro. So 100k points ay 1k gift. So bawat 100k is 1k. 2k gift ang 200k points. 3k naman ang 300k points. So, suggest ko sa inyo, yung ibabagsak nyo sa PK, ibagsak nyo na lang sa own room nyo kasi meron kayong extra diamonds na makukuha dyan. Maliban pa sa diamonds na nakukuha nyo sa gift dahil sa superstar task. So, kapag level 20 na yung room ninyo, ang makukuha nyo per 100 gift ay 10 diamonds. So, kung nagbagsak ka ng 5,500 diamonds yung nawala sa'yo. So, sayang yun. Pang-anim ay yung import. Import ang tawag sa ibang family na naglalaro sa hindi niya family or sa mga kilala nila na family. So, kapag nakita nyo na may umupo na sa host seat pero empty pa sa baba, so, expected mo na yan na may import sila. Kasi kailangan upuan muna ng family member yung sa host seat para madiretso sa player seat yung mga import. So kapag nakita nyo na kulay blue lahat, halos yung players, import yan. Malalaman nyo naman kung captain or co-captain sila, hindi yan kulay blue, dapat purple yan. So kapag nakita nyo na puro import yung kalaban nyo, wag na kayong mainis or ma-disappoint kasi part of the game din yan. Dinisenyo din yan ng HiFami app na pwede maglaro sa ibang family ang ibang family. So, hindi natin siya masasabing cheat. Yun nga lang, unfair po talaga siya. Pang-pito yung 0 ms. So, malakas ang wifi nyo, pero 0 ms pa din kayo. Hindi po sa wifi nyo yung diferensya niyan, or sa phone nyo, hindi yan. System yan mismo. Kasi mapapaisip ka kung bug yan, bakit yung kalaban mo okay? Nakatakbo sila, pinapatay ka nila, 'di ba? So, mapapaisip ka talaga. Minsan naisip ko to si HiFami, hindi talaga siya fair. Kagaya na lang lagi kong sinasabi, kapag iPhone user ka, pwede mo i-click yung profile ng kalaban mo, tapos pwede mo ding isabotahe kasi nga makapunta ka Pero kapag may nagsabotahe naman sa laro nyo, sa PK, pwede nyo kunin yung proof, user ID, make sure na screenshot nyo na nasa game talaga siya. So, yung sa 0 ms guys, kahit anong baril nyo dyan sa chest, hindi yan mabubuksan, hindi nyo din matatamaan. Nakikita nyo yung sarili nyo na nandun na kayo sa kabilang base, pero ang players nyan ng kalaban, nakikita nila na nasa base lang kayo nakatayo. Kasi nga, 0 ms nga kayo, hindi nga kayo binigyan ng signal ng system. So, dating issue pa to, kaya yung ibang mga members hindi din nakakasalo ng coins kapag nanalo sa PK dahil dito sa 0 ms na to or kahit malakas ang signal, wala silang signal. Especially sa mga Android users, usually nangyayari to. Pangwalo ay yung CP. Yung CP is may bonus attack siya. So maganda maglaro kapag may kasama kang CP. May bonus attack, may butler, so may phoenix, may multi-arrow, depende sa gamit nyo. Ang buhay ng butler ay nakadepende din sa master niya. So kung mataas na yung HP ng master niya, mataas na din yung buhay ng butler. Usually, nasa female player ang butler sumasama. So kapag namatay si female player, napupunta si butler kay
male kung malapit siya. So kung may kalaban naman sa gitna bago kay male player, si butler ay lalaban mag-isa. At lalapit kay female player kapag si female player ay nag-respawn na. So far, yan lang naman yung may share ko muna sa inyo about sa PK kasi yan lang po yung naalala ko sa ngayon. So, good luck po sa lahat! You'll see us for our next video. Thank you for watching. Goodbye.